Magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy na nagpapalo po ng aking channel. Sa umaga pong ito, muli niyo pong kong samahan sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, ito po yung layunin po ng channel po natin na patuloy po nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay muling dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito is ang topic po natin is the importance of process or element to our growth and development. The importance of process or element to our growth and development. So, yung kahalagahan po or proseso ng tinatawag or mga elemento ng paglago po natin, ito yung tinatawag development po sa mga buhay po natin. Alam niyo po, lahat ng bagay na ginawa ng Diyos na may buhay ay dumadaan at palaging dumadaan sa tama at natural na proseso. Process in the natural is the basic element of growth and development sa isang nilikha ng Diyos na may buhay, because anything that natural na anumang bagay na natural ay yung proseso po is kinakailangan pong dumaan sa natural. But anything that natural and you turn it to the process of unnatural, there will be a so-called side effect or bad result. The problem of today, ang problema sa panahon po natin ngayon, is people get rush and busy. That's why people are not used anymore of the natural process. People today are used of the things they are comfortable and not bounded of anything that will interrupt their time, na hindi sila ma-interrupt yung kanilang oras, yung kanilang panahon, dahil napaka-busy po ng mga tao sa panahon na yun. Especially sa Manila, grabe po ang bilis-bilis ng oras. No wonder people are set to the things called instant. Ang mga tao po ay na kanilang kaisipan ay naset na po sa mga bagay na instant process or yung mabilis na proseso. Napakahilig ng tao sa panahon natin ngayon ng instant. Alam mo yun, yung instant coffee, instant noodles, lahat na lang ng bagay ay pinapadali ang proseso. Sa tindi po ng technology natin ngayon, ay yung tinatawag mga bagay ay mas lalo pong pinapadali. And of course, malaking tulong po yung technology natin, but referring po doon sa tinatawag natural process ay kinakailangan pong mag-anap at mangyari po, kasi kung hindi po dadaan sa tinatawag natural na proseso or yung tinatawag proseso na kinakailangan para sa growth and development po pertaining sa mga buhay po natin, ay talagang magkakaroon po ng tinatawag problema. And ilan po sa mga bagay na akin pong bibigyang tiin doon sa tinatawag proseso or mga elemento na sa ating paglago at sa tinatawag development po ng mga buhay natin is ito po yung una. Alam niyo po, ang tanim po, ang halaman po ay isang paraan po para siya po ay manatili at lumago, mag-develop po siya, ay kinakailangan pong yung halaman na yun ay, alam mo yun, mag-remain siya, always remain. Kasi nakakita po kong ng halaman na kung saan, alam mo yun, yung halaman na tinatanggal, nililipat, tapos pagkatapos tatanggalin naman, ililipat na naman, yung klaseng proseso na ganun ay hindi po makakatulong yun sa paglago po ng isang halaman. Kasi baka sa paglipat-lipat po ay maapektuhan po yung ugat, maapektuhan siguro yung halaman na yun, particular yung halaman na yun, kaya magkakaroon po ng tinatawag epekto, magkakaroon po ng tinatawag problema doon sa tinatawag proseso ng kanyang paglago. Ganun din po sa mga buhay natin. Anumang bagay na ginagawa natin, kailangan manatili po yung tinatawag focus natin, manatili po yung mga bagay na kung saan yung passions po natin sa ginagawa po natin, palagi pong nandun yung tinatawag palagi pong nandun yung tinatawag pag-stay po natin doon sa mga bagay na yun, na kung saan meron po tayong tinatawag focus
ano, doon sa mga bagay na gusto nating gawin. Huwag po tayong, alam mo yun, palipat-lipat, huwag po tayong, alam mo yun, walang tinatag focus, kasi pag ang buhay po natin ay walang focus, magkakaroon po natin ng resulta na kung saan hindi maganda sa buhay po natin. Halimbawa, nag-aaral po tayo, you're studying, dapat remain doon sa focus mo, na kung saan, kung nag-aaral ka lang, huwag kang iilipat ng sa ibang mga bagay na ipagsasabay mo. Magpo-boyfriend ka, papasok ka sa relationship na kung saan ay hindi pa naman time, hindi pa naman panahon, kasi yung panahon mo is yung tinatawag panahon ng tinatawag pag-aaral. So kung ganun pang mangyayari ay talagang hindi po tayo lalago dun sa proseso na yun, na kung saan sa buhay po natin ay magkakaroon po natin ng development o improvement po sa buhay natin, kasi doon pala sa mga bagay na yun ay wala po tayong focus. Pangalawa, hindi lamang tinatawag always remain. Pangalawa po is dapat meron po tayong tinatawag dependable tayo sa Panginoon. Always na dapat nagde-depend po tayo sa Panginoon. Yung halaman po ay wala po siyang magawa. Sabi ng Panginoon, I am the true vine. Sabi niya, akong tunay na puno ng ubas. Sabi niya, I am the vine and you are the branches. Ako yung puno, sabi ng Panginoon, na akong puno ng ubas at kayo mga sagasabo. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, kung nakahiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Pangalawa pong bagay para sa growth and development natin yung proseso po is dapat always po tayong magdidepend sa Panginoon. Always po tayong magtitiwala sa Kanya. Always po tayong, alam mo yun, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 4 to 5, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Your path. Sabi ng Panginoon, palagi po tayong manangan, palagi po tayong magtiwala sa Diyos, magdepende sa Kanya, na apart from Him, we can do nothing. Which is branches, na kung yung saan yung mga branches na yun, kailangan magdidepende siya dun sa pinaka-source, at walang iba yung source ay yung puno, na kung saan sinasabi mismo ng Panginoon, ako ang puno, at kayo mga sanga, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. We have to depend doon sa Panginoon. We have to depend, kinakailangan natin magdepende sa Panginoon sa anumang pagkakataon, sa anumang oras, sa mga buhay natin. And yung pangatlo po is we have to accept, kailangan tanggapin po natin yung tinatawag proseso ng tinatawag pruning and cleansing sa mga buhay po natin. Bahagi po ng proseso sa isang halaman yung tinatawag pinuputulan siya, pinipruning po siya, nililinis po siya, pruning and cleansing. Kasi sa pamamagitan ng tinatawag pruning, yung pagpuputol, anumang mga bagay sa buhay natin ay na hindi maganda, kay kinakailangan mong alisin, kinakailangan mong putulin. Pruning and cleansing is in nature, mga kapatid, ng tinatawag discipline sa mga buhay po natin, na meron po tayong dapat nagpapadisiplina po tayo. Kung may mga bagay na dapat alisin, tanggalin sa mga buhay natin bilang pagdidisiplina po sa atin, ay kinakailangan pong tanggapin natin. Bahagi po ng tinatawag pagpuputol at paglilinis po sa atin para mas lalo po tayong magiging mabunga. Kasi maraming mga tao na kung saan ayaw po nila, ng kung saan ay pinupron po sila, didiscipline po sila. Alam niyo po, ang discipline is supports our life, and discipline will order our life. Authority is given to order the out of the order people. Alam niyo po, may mga tao po na kung saan disciplinarian, may mga tao po na alam mo yun, pag nakita mo na they're mga disciplinarian. Ang lola ko po ay talagang disciplinarian po yun. Pag meron pong bagay na sinabi ang lola namin, I remember ng mga panahon po na kabataan ko pa, pag sinabi ng lola namin na ganito, ganyan, talagang makikinig na kami nun, kasi pag hindi kami nakinig, talagang aabutin kami ng tinatawag palo, aabutin kami ng tinatawag pagkagalitan kami. And pag sinabi ng lola namin na kailangan matutulog sa araw, pagkatapos mong kumain, mga bandang alas 2, alas 3, sabi ng lola namin na matutulog na,
ay sa hapon ay talagang wala kami magagawa. Walang maglalakwatsa. Hindi ko po kami maglalakwatsa noon. Nung mga kabataan namin kasi very disciplinarian po lang ang lola namin. Pero alam mo, nakita ko na napakahalaga po sa mga buhay po natin yung tinatawag, meron po tayong discipline, meron po tayong disiplina, kasi ito po yung magsusupport sa buhay po natin, ito po yung mag-order po sa mga buhay natin, especially dun sa mga tao na kung saan in authority upang tayo po ay order, tayo po ay i-guide, i-disiplina sa panahon po na kung saan ay namamali po tayo. It applies even sa tinatawag discipline, disiplina na sa mga personal po natin. Pag na-establish po yung tinatawag disiplina sa buhay po natin, ay ito po yung maglilid sa atin na kung saan magiging tayo po ay lalago at magde-develop po yung buhay natin. Na-apply ito kasi may mga tao na kung saan, katulad po nung kwento sa Bible sa Luke chapter 16, na kung saan prodigal son ay wala pong disiplina sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. Nagkaroon po natin ng wasteful living. Ayaw po niya mapasakop dun sa authorities, kanyang parental, alam mo yun, authorities, na kung saan ay siya po ay lumayas, umalis sa poder ng kanyang tatay, and ang resulta po is nagkaroon po ng tinatawag problema po dun sa tinatawag sa kanyang pamumuhay, kasi pag tayo po ay umaalis dun sa poder ng authorities na meron po tayo, ay talagang magkakaroon po ng tinatawag problema dun sa tinatawag sa labas. Kaya yun po yung nangyari sa tinatawag prodigal son, dun sa tinatawag wasteful living po niya. Ang tinatawag discipline ay napakahalaga po nito sa mga buhay po natin, kasi can you imagine kung ikaw ay nag-aaral pero wala kang disiplina, wala kang sequence sa buhay mo, wala kang tinatawag goal sa buhay mo, ay talagang mapupunta po tayo sa hindi magandang kalagayan. Hindi po natin matatapos yung goal natin na kung saan ay makapagtapos po ng pag-aaral, kasi lalo kung wala tayong focus, kung hindi po tayo nagdidepend sa Panginoon, kung ayaw po natin magpa-disiplina, kung ayaw po natin ang tinatawag pruning and cleansing sa mga buhay po natin, the end result po ng buhay natin ay masasadla po tayo sa hindi magandang kalagayan, hindi magiging magputi po yung tinatawag resulta po ng buhay natin. Kaya yun po yung mga factor na kung saan ay or proseso po or mga elemento sa ating tinatawag growth and development sa mga buhay po natin. Kaya sa umaga po ito ay How I Wish and Pray, na kung saan sa pag-aaral po natin ay meron po tayong nakuha, meron po tayong na-cope up doon sa tinatawag mga proseso or elemento ng tinatawag growth and development po natin sa buhay po natin. Gusto po ng Diyos na kung saan ay lumagot po tayo, mag-develop po tayo, mag-grow po tayo, and parang resulta po nito ay pag tayo po ay lalago, ay yung expectation po ng Diyos na one day ay tayo po ay magiging kapakapakinabang at magpupunos po ng bunga ay may isa sa katuparan sa mga buhay po natin. So patuloy po tayong lumago sa ating buhay, na kung saan ang paglago po natin ay magkakaroon po na tinatawag magandang value po pagdating ng panahon, kasi yung value po nito ay mapuproduce po tayo ng magagandang bunga, maraming bunga sa mga buhay po natin. Maraming salamat po sa umagang ito sa ating pag-aaral, sa mga salita nating pinag-usapan. I hope na meron po tayong nakuha, na cope up sa pag-aaral po natin. God bless you po sa inyong lahat.